Magandang umaga na naman ka-technician. So, may ano naman tayo ngayon na bagong gagawin. Isang Fuji Denso na microwave oven. So, dinala lang kanina. Papacheck daw na kung bakit daw hindi umiinit. Hindi siya umiinit. So, testing muna natin kung hindi nga umiinit. So, power natin. So, umilaw naman. So, may power naman siya. Pero, hindi raw umiinit. Yun, may ilaw sa loob. Ilaw naman. Umiikot naman yung turntable niya dun sa loob. So, yun ang hahanapin natin na problema kung bakit hindi umiinit. So, testing natin, lagyan natin ng tubig para mapatunayan natin kung hindi nga umiinit. So, testing natin. I-on muna natin. Yan, umilaw na. So, hintayin natin saglit kung mapapainit niya. So, sinagad ko na itong heat temperature niya. So, testingin natin yung tubig kung ano na. Check natin kung uminit. Yun, wala. Hindi siya uminit. So, may problema to. Kailangan natin buksan at i-check yung mga pyesa sa loob. So, gawin muna natin. Check natin kung may pumapasok na kuryente dito sa primary ng transformer. So, check. Kakabit natin itong dito. Itong multimeter, itong tester natin. Para ma-check kung mayroong voltaheng pumapasok dito sa may transformer. So, natin dito. Tali muna natin tapos i-tape. Kasi mahirap to. Hawak-hawakan niya si kuryente to. Lagyan natin ng tape. Yan, okay na. So, check natin kung kung pumapasok dito yung kuryente na dapat ang makukuha natin dito, makakuha tayo ng 220 volts. Yan, nakaset tayo sa 250. Sa 250 volts yung tester. Yan, yun natin. Saksak natin. Then, yun natin. Yun. Meron naman siyang may kuryente naman na pumapasok dito sa primary ng transformer. Nasa 230 volts yung pumapasok na kuryente. So, ngayon, okay naman dito banda. Check natin tong niya. Itong magnetron at saka yung capacitor. Baka may problema tong mga pyesa niya dito. So, gagawin natin dito sa magnetron. Check natin kung may resistance yung terminal niya dito sa ground. Kasi pag may resistance yung terminal ng magnetron sa ground, yan, mag-short circuit yan.
hindi siya magbibigay ng kuryente. So, okay naman siya. Balik natin itong terminal niya. So, sunod na check natin yung capacitor. Yung capacitor niya yung sa high voltage. So, dapat yung i-check yung voltahe nito kasi baka may karga pa to. Baka may electric shock kayo. Kung minsan may naiipon na kuryente dito, hindi pa na-discharge. So, kailangan yung i-check. Ratio sa 1,000 yung tester nyo kasi mataas na voltahe itong itong capacitor na to. So, okay naman. Wala naman siyang walang naimbak na kuryente. So, ngayon, check natin yung resistance ng terminal lang capacitor sa ground. Yun, may resistance dito sa kabilang pin ng capacitor. Pag chine-check natin sa ground. So, sure lang natin na kung galing talaga sa capacitor yung resistance na yun. Tanggalin natin itong capacitor. Pull out natin, saka natin check. Yun, may resistance talaga yung kabilang terminal ng capacitor. So, parang ito na yung problema. Baklasin lang natin. Tapos i-check. Kung may resistance yun, mag-short yan sa check din natin itong fuse baka bumigay. Wala na siyang wala na siyang connection itong fuse. Putol na. So, ibig sabihin, may short dito sa may capacitor. Yung resistance na na-check natin, yun siguro yung dahilan kung bakit na pumutok yung yung fuse. So, tanggalin lang natin itong dalawang screw. Isa lang pala ito. So, check natin ulit na nakatanggal na. So, high voltage capacitor to. 2,100 volts AC, 0.78 microfarad. Check natin kung talaga bang may resistance na sa katawan nito at saka dun sa isang pin niya. Yun, meron talaga. Shorted. Shorted talaga. So, kailangan natin palitan to. Shorted talaga. Papabili tayo ng bago. So, ito, dumating na yung bago nating So, parehas din sila. Ng capacitance at saka voltahe. Parehas sila. So, check natin. Kung may resistance, yun, okay na. Pati sa katawan niya, wala na. Wala na siyang resistance. So, ibig sabihin, yung tinanggal natin, talagang shorted na. So, pwesto na natin to para matesting. So, ito naman yung yung fuse. Ilagay na rin natin itong fuse.
Ito, ayun, maluwag. Maluwag yung lagayan ng fuse. Kailangan natin higpitan. Kasi high voltage yung dumadaan dito. Pag naglulos to, nag-i-spark, baka ito na naman ang magiging dahilan niya para masira. Kaya higpitan natin. Yun, fit na yung fuse natin. Ibalik din natin yung cover. So, i-pwesto natin ulit to. Lagay na natin sa dati niyang pwesto tong kapasitor. Para matesting na natin. Yan, okay na. Balik na natin tong mga terminal. Siguraduhin lang natin na mahigpit yung pagkalagay. At ibalik na rin natin itong terminal ng itong supply ng transformer. Yung chinek natin kanina na supply. Higpitan lang natin kasi baka mag-lose connection. Mag-i-spark yan, baka masira ulit. So, lalagay ulit tayo ng tubig sa loob para ma-check natin kung umiinit na. Ilagay natin dito sa may turntable niya. Loob. Testing natin. Set na natin sa kahit set na natin sa pinakamataas na init nito para matesting.
So, patagalin natin konti para ano, ma-check natin yung talagang umiinit na. Yun. Minute na, ka-technician. So, naayos na naman natin itong microwave oven. So, maraming salamat sa panonood at sa pagsusubaybay sa aking channel. Maraming salamat din sa suporta. Hanggang sa susunod ulit na video mga ka-technician. Maraming salamat.